Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Pagbangga ng truck sa isa pang truck sa Asinggan, Pangasinan, nahuli kam. Magkahiwalay na sunog na itala sa Batanes at Baguio City. Dalawang sugatang dolphin napadpad sa magkahiwalay na lugar sa Lawag City. At Jack Roberto, Gazini Ganados, Martin Javier, Maxine Medina at Juancho Trevino inabangan sa Miss Paniki 2025. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, patuloy pa ring mararanasan ang mataas na heat index sa Dagupan City sa kabila ng muling pagpasok ng amihan. Kaya naman ang pamamasyal sa dagat ang paraan ng ilan upang maibsan ang mainit na panahon. Sundan sa ulat ni CJ Turida. Kahit pa bumalik ang northeast monsoon o hanging amihan na nagpapalimig ng klima, nararamdaman pa rin ang malinsangang panahon ayon sa Pag-asa. Lalo na sa Dagupan City kung saan ay tatala ang mataas na heat index tulad kahapon kung saan umabot sa 45 degrees Celsius ang damang init sa katawan. Paglilinaw ng Pag-asa, ang epekto ng hanging amihan ay nararamdaman tuwing hapon hanggang gabi at madaling araw kung saan malamig ang panahon. Pero pagdating ng tanghali, nariyan pa rin at nararanasan ang mainit na panahon. Lalo na't malapit sa coastal area ang lungsod ng Dagupan. Pag nahit ng sun yung buhangin, siyempre nakakaroon ng init yan. Tapos isama natin yung hangin na init na galing sea surface ng dagat. Yun po ang pupunta naman sa atin. Yun po yung nakakatulong para tumaas yung temperatura natin. May paraan naman daw ang magpipinsan na ito mula sa Tayog, Pangasinan. Maaga silang namasyal sa dagat kaninang umaga upang una, pagkapag-banding at pangalawa, maibsan ang mainit na panahon. Mainit po kasing panahon ngayon. Ang birthday po kasi ng mama ko, so dito po namin naisipan mag-swimming po. Family outing po namin, kasakto din po mainit po kayo. Ayon sa Pag-asa, kapag maalon pa ang dagat at mahangin sa hapon, nariyan pa ang northeast monsoon at habang dama pa ang hanging amihan, madidelay naman ang pagpasok ng tag-init. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Task Force binuo para i-monitor ang epekto ng mainit na panahon sa mga pananim sa Mangaldan, Pangasinan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Naghahanda ng lokal na pamahalaan sa posibleng epekto ng mainit na panahon sa mga taniman ng gulay sa Mangaldan, Pangasinan. Bumuo ang LGU ng Task Force Bantay Pananim. Mula sa Agriculture Office ang mga miyembro ng Task Force na tututok at magmomonitor sa mga taniman ng gulay sa bayan. May mga agricultural technologies po tayo nagmomonitor sa kanya-kanyang barangay. Ang sa ganon, malaman kung anong sitwasyon ng ating mga magsasaka at mga pananim. Dahil sa mainit na panahon, apektado ng ilang taniman ng gulay sa bayan. Kanya-kanyang pamamaraan ang mga magsasaka para maisalba ang mga pananim na gulay. Gaya ng taniman ng pechay na ito sa Barangay Bantayan. Gumagamit na ng water pump para mapatubigan ang mga taniman. Kasi po yung mga tinatanim po, bagong tanim, marami na pong namamatay kung hindi po nadidiligan kaagad kasi sa sobrang init ng panahon ngayon. Sa ngayon, may sapat pa naman umanong patubig sa mga irrigation canal base sa pakikipag-ugnayan ng Agriculture Office sa National Irrigation Administration o NIA. Patuloy ding hinihimok ng Agriculture Office ang mga magsasaka na ipasok o i-enroll sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang kanilang mga pananim. Nakahanda naman ng iba't ibang intervention ng Agriculture Office sakaling tumindi ang epekto ng mainit na panahon sa mga pananim. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pagbangga ng truck sa isa pang truck sa Asinggan, Pangasinan, nahuli kam. Tutukan sa report. Sa pulsa CCTV ang salpukan ng dalawang dump truck sa intersection ng Bypass Road sa Barangay Dupac, Asinggan, Pangasinan, madaling araw noong Biyernes.
Ayon sa otoridad, galing San Manuel papuntang Dupac Asinggan ang isang dump truck habang ang isa ay galing Makalong Asinggan patungong Santa Maria nang mangyari ang aksidente. Sa lakas ng impact, tumama pa sa poste at tumagilid ang isa sa mga dump truck. Sugatan ang dalawang driver ng sasakyan kasama ang kanilang pahinante. Pero yung mga driver naman po natin ay naitakbo kaagad sa Asinggan Community Hospital ng ating mga nag-responding mga kapulisan. Yung driver po ng ating Vehicle 2, si Sir Jonathan Movida, ay naka-confine po ngayon sa R1MC sa Dagupan. Wala naman daw sa impluwensya ng alak ang mga driver. Kasalukuyang nag-uusap ang magkabilang panig. Pinag-iingat ng kapulisan ang mga biyahero upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Sa ating mga nagmamaneho, magbaon po ng iba yung pag-iingat, lalo na po sa mga oras ng mga madaling araw. Mag-ingat po tayo palagi. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Patuloy na inimbestigahan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sanhi ng pagsiklab ng sunog sa Basco Central School sa Batanes noong linggo. Sa drone footage, makikita ang epekto ng sunog. Dahil sa malakas na hangin, naging pahirapan ang pag-apula sa sunog. Dahilan upang itaas ng BFP sa general alarm ang sunog. Kinakailangan din ng tulong ng iba pang bumbero mula sa kalapit na isla ng Batan. Samantala, nagkaisa naman ang mga guro at mga residente upang isalba ang mga mahalagang gamit sa paaralan tulad ng mga libro at iba pang mga dokumento. Sa Baguio City naman, apektado sa pagsiklab ng forest fire sa bahagi ng Eagle Crest, Bakakeng ang nasa 1,000 square meters na kabundukan. Sa report, dakong 7:58 kagabi nang tuluyang maapula ang sunog. Sa ngayon ay patuloy pang inimbestigahan ang sanhi ng pagsiklab ng apoy sa lugar. Mga kapuso, wala pong namomonitor ang pag-asa na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, patuloy na umiiral ang dalawang weather system sa bansa. Yan ang Northeast Monsoon o Amihan sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila, at Easterlies naman sa Mindanao at iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, asahan pa rin ang pag-ulan sa halos buong Cordillera Administrative Region, gayon din sa eastern portion ng Luzon, kabilang na ang Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Dalawang sugatang dolphin na napadpad sa magkahiwalay na lugar sa Lawag City, namatay din. Silipin sa ulat ni Glam Caligdan Dizon. Na-stranded sa dagat nitong linggo ng gabi ang isang sugatang dolphin sa barangay Navotas B, Lawag City. Ayon sa barangay chairman, nakita ito ng isang residente sa Dalampasigan kaya agad na itinawag sa City Veterinary Office. Sa ginawang pagsusuri, isa itong male rough-toothed dolphin na may 2 metro ang haba. May mga nakitang sugat sa buntot nito kaya inilagay muna sa ligtas na lugar. Magdamag na binantayan at nilapatan ng paunang lunas pero namatay rin ang dolphin kahapon. Bago inilibing, nagsagawa ng necropsy ang veterinary office at napag-alaman na may sakit sa lungs ang dolphin. Isa na namang rough-toothed dolphin ang napadpad sa Dalampasigan sa bahagi ng barangay Kawakan sa Lawag City. Nakita ng isang residente ang dolphin na may mga sugat sa katawan. Sinubukan daw dalhin sa malalim na bahagi ng tubig pero bumalik sa Pampang. Dahil mainit sa lugar, dinala ito sa lilim na bahagi ng ilog. Agad namang rumesponde ang city veterinarian para masuri ang dolphin. Kalaunay binawian din ng buhay ang dolphin. Posible umanong may sakit ito at napadpad sa lugar dahil sa lakas ng alon. Magsasagawa ng necropsy para malaman ang sanhi ng pagkamatay ng dolphin bago ito ilibing. Ang namatay na dolphin ay kasing haba at kaparehas ng naunang namatay kahapon sa kabilang barangay. Posibleng may dinaramdam silang sakit, napagod sila sa lakas ng alon. Glam Caligdan Dizon, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon.
Presyo ng Highland vegetables sa mga Dan Public Market nagsimula ng tumaas halos isang linggo bago ang Semana Santa. Sundan sa report. 3 beses sa isang linggo kung mamalengke si Aling Leti mula sa barangay Batang Mangaldan, Pangasinan. Nagulat daw siya sa presyuhan ng gulay ngayong linggo. Halos doble kasing itinaas sa presyo ng ilang klase ng gulay, lalo na ng Highland vegetables. Ngayon tumataas kasi mag-Holy Week, kaya siguro tinaasan nila. Ayon sa mga negosyante, tumaas ng hanggang 20 pesos kada kilo ang presyo ng ilang gulay. Gaya na lang ng repolyo, humbok at broccoli na mula sa dating 40 hanggang 50 pesos ay mabibili ngayon ng 70 hanggang 80 pesos per kilo. Doble naman ang itinaas sa presyo ng Benguet beans na dati nasa 50 pesos lamang. Pero ngayon, nasa 110 hanggang 120 ang kada kilo. Tumaas, madam. Lalo na yung Highland vegetable? Oo, lalo na yun. Wala kaming magawa, madam, sir, kasi mataas dun sa pinagkukuhanan namin. Sa monitoring ng pamunuan ng La Trinidad Vegetable Trading Post, sapat naman ang supply ng gulay sa ngayon. Nagsisimula na ring tumaas ang demand sa gulay. Karaniwan na rin ang pagtaas sa presyo, lalo na tuwing Kwaresma o nalalapit na Semana Santa. Pero ang gulay naman is affordable pa din. Samantala, wala namang paggalaw sa presyo ng native o lowland vegetables. Tuloy-tuloy rin ang pag-aani ng gulay sa probinsya. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, update sa presyuhan ng iba pang gulay at bilihin sa mga pamilihan sa Dagupan City. Ating alamin sa live report ni CJ Turida. CJ? Chris, magandang hapon mga kapuso. Nandito tayo ngayon sa Malimcas Public Market sa Dagupan City. Partikular sa Nueva Street. Update lang tayo sa presyo ng mga bilihin dito. Partikular sa presyo ng gulay, mga kapuso. Ang presyo ng talong ngayon ay 70 pesos per kilo. Ang okra nasa 80 pesos per kilo. Ang palaya 100 pesos per kilo. Patola 80 pesos per kilo. Kalabasa 60 pesos per kilo. Malunggay 50 pesos per kilo. Singkamas 30 pesos per tali naman ito. Sigarilyas 100 pesos per kilo. Siling haba nasa 50 pesos per kilo. Kamatis 20 pesos per kilo. Presyo naman tayo ng pampalasa, mga kapuso. Chris, sibuyas na puti 60 pesos per kilo. Sibuyas na pula 120 pesos per kilo. Ang bawang nasa 120 pesos per kilo. Ganon din ang presyo ng luya. At ang siling labuyo, mga kapuso, ay nasa 100 pesos per kilo ang presyo nito, mga kapuso. Nakausap natin kanina, Chris, yung mga ilang tindera. Wala naman daw pagbabago sa presyo, partikular sa lowland vegetables at pati na rin yung highland vegetables. Kaya sa mga nanay dyan, habol kayo rito sa Malimcas Public Market upang mamalengke ngayong hapon. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Tampok naman ang mga produktong lokal sa One Town One Product o OTOP Hub na itinayo sa loob ng compound ng Kapitolyo ng Cagayan. Nariyan ang peanut butter, bigas, chicha rice na gawa mula sa malunggay at bigas, honey, chili garlic oil at longganisa bits. Bukod sa mga pagkain, meron ding mga produktong hinabi tulad ng sarakat bags, mga bag na gawa sa kahoy, mga produktong hibla ng abaka, alahas, furniture, fixture at marami pang iba. Sa pamamagitan nito, mas mabilis umano ang access sa mga gawang lokal ng mga producers upang ibenta at ipakilala ang ipinagmamalaking produkto ng bawat bayan sa lalawigan. Sa ngayon, may 4 ng OTOP hubs sa lalawigan ng Cagayan na libreng ipinapagamit sa mga local producers. GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon kinilala na Communicator of the Year ng IABC Asia Pacific. Narito ang report. Kinilala bilang Communicator of the Year's Executive Leader category ng International Association of Business Communicators o IABC Asia Pacific si GMA Network Chairman of the Board Advisor at Chairman ng Programming Committee Attorney Felipe L. Gozon. Si Attorney Gozon ang ikatlong Pilipinong nakakuha ng award na ibinibigay sa katangi-tanging leader sa industriya ng komunikasyon. I would like to thank IABC Asia Pacific for this very great honor. Being named Communicator of the Year in the Executive Leader category
by a very respected global community of communicators is deeply meaningful to me. This recognition holds even greater significance in a year of convergence. The 55th anniversary of the IABC, the 75th anniversary of our company, GMA Network, and receiving this prestigious award at the age, my age, of 85. Ang IABC Asia Pacific ay isang organisasyon ng professional communicators mula sa iba't ibang industriya na layong tukuyin at ibahagi ang best communication practices sa buong mundo. Sa panayam, may mga hamon na kinakaharap hindi lamang ang industriya kundi ang buong bansa. There are many challenges now facing the network and we are trying to address them. But today, the problem is really fake news. How to be truthful in news reporting. Ati Gozon is an impressive individual. He's a leader that through his communication with his team, he inspired the people to recognize the importance of the Philippine culture. And it was, I think, this collaboration and this bringing these people together that made GMA what it is today. And for that, we recognise the importance of his work and award him the Communicator of the Year. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Ginagigiliwan ang isang aso sa Lawag City na mahilig maglaro ng bola. Sa dagat pa kasi gustong maglaro kasama ang kanyang amo. Tuwing iniahagis ang bola, agad naman itong kinukuha gamit ang kanyang bibig. Kahit sa kanilang bahay, gusto pa rin itong maglaro. Siya si Agent na may lahing Jack Russell Terrier. Maamo raw ito at malambing kaya itinuturing na nilang anak. Sinasanay na rin siya ng kanyang among pulis dahil baka raw sakaling pumasa na maging K9 unit. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lokal na pamahalaan ng Dagupan City pinaghahandaan na ang muling pagbubukas ng Baratillo at Food Strip sa March 28. Silipin sa report. Hilera ang mga ambulant vendor na nakapwesto sa gilid ng Galvan Street sa Dagupan City. Kung tutuusin, kakabalik lang nila sa kanilang pwesto dahil sa 3 buwan na operasyon ng Baratillo na bahagi ng nagdaang Dagupan City Fiesta. Pero problemado na naman dahil hindi pa man nakababawi sa kita. Heto't maaapektuhan na naman sa muling pagbubukas ng Baratillo sa March 28 na bahagi naman ng nalalapit na selebrasyon ng Bangus Festival. Mas humaba yung buwan kasi dati ang Baratillo lang 2 months. Ngayon ginawang 3 months. Sobrang hirap. Tapos sobrang tumal po kasi. Palaging lugi. Problema raw ng mga ambulant vendor kung saan sila ililipat. Pero tiniyak ng Anti-Littering Task Force na inihahanda na sila sa angkop na lugar na pwede silang magbenta ng kanilang produkto. Binibigyan natin po sila ng oras tuwing hapon. Then kung saan po yung place na hindi po makasagabal sa dadaanan ng mga sasakyan, doon namin po sila inilalagay. Pati ang mga driver ng jeep, problemado rin sa muling pagbubukas ng Baratillo at Food Strip naman sa bahaging Zabonre Street tulad ni Tatay Ronnie na may biyaheng bunuan. Dagdag sa hirap ng biyahe namin yan, sir, pag ganun. Siyempre, doon na naman kami sa kabilang daan. Bukod sa mga jeep na biyaheng bunuan, apektado rin ang mga biyaheng Salisay at Mangin. Muling magkakaroon ng rerouting upang bigyan ng daan ang operasyon ng Baratillo at Food Strip na magtatagal hanggang June 28. Gayunman, hindi naman daw maaapektuhan ang deployment ng mga traffic enforcer ng Poso. Pares lang dito kung sakaling may pagkakagusot, doon tayo magbabago. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Non-appearance sa pagkuha ng Senior Citizens ID at purchase booklet sa OSCA Mangaldan ipinatutupad para makaiwas sa heat stroke ang mga nakatatanda. Sundan sa report.
Hindi na kinakailangan pang magtungo ng personal sa Office of the Senior Citizens Affairs ang mga senior citizen para makakuha ng purchase booklet o kaya'y Senior Citizen ID para makaiwas sa heat stroke sa Mangaldan, Pangasinan. Pinapayagan na ang sinumang representative ng isang senior citizen o ang mismong presidente ng Senior Citizen Association ng isang barangay. Sa ganito kasing sitwasyon na halos araw-araw nararanasan ang mataas na heat index o damang init ay hindi ito makabubuti sa kalusugan ng mga senior citizen. But as much as possible, we have been advising these senior citizens to just stay put, especially ngayon na mainit ang panahon, just leave it to their president. Sakali naman daw na ipilit ang isang senior citizen na magtungo sa OSCA, mas mainam na agahan na lang ang transaksyon para hindi ma-expose sa matinding sikat ng araw. Gaya ng 65 anyos na si Caridad mula sa Barangay Banlag. Eksakto raw kasing pupunta siya sa palengke, kaya sasaglit na rin daw siya sa OSCA para mag-update sa kanyang senior citizen ID. Maganda sana. Kaso malayo rin yung bahay ng presidente, kaya punta na ka po. Kasi mamamalingki ka rin, kasali na. Para mabilis na. Oo. Sa ngayon, nasa mahigit 13,000 ang senior citizen sa bayan. Sa monitoring ng OSCA, wala namang napapaulat na may tinamaan ng heat stroke o heat exhaustion sa mga senior citizen sa bayan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Libu-libong trabaho sa lokal at ibang bansa alok ng DOLE sa Job Fair 2025 sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report. Aabot sa 6,000 trabaho sa lokal at ibang bansa ang alok ng DOLE sa kanilang Job Fair 2025 na isinagawa sa Pangasinan. 20 local agencies at 3 overseas recruitment agency ang nakiisa sa Job Fair. Ayon sa DOLE, kailangan daw ng nurses, guro, beautician at skilled workers sa Hong Kong, Singapore, Dubai, Saudi Arabia at Abu Dhabi. Mga admin staff, sales personnel, production staff, skilled workers at customer service representative naman ang in-demand sa lokal. Ang 26 anyos na si John Calvin mula sa Lingayen, Pangasinan, hired on the spot sa inaplayan niyang BPO company. Ito na raw ang pangatlo niyang trabaho. Dati siyang technical support staff ng isang IT company sa Pangasinan. Siyempre masaya po kasi first time ko mag-apply sa BPO industry is na-hired din po ako kaagad. Mula sa pagiging chief supervisor ng isang food establishment, gustong subukan ng 22 anyos na si Micaela ang kapalaran sa ibang bansa. Nag-apply siya bilang farmer sa Japan. Batid ng tubong mapandan na si Micaela ang hirap ng buhay sa ibang bansa, pero pinaghahandaan na raw niya ito. Iniisip ko lang na para rin lang sa pamilya ko yung gagawin ko doon. Kaya, yun po. Kailangan ko pong tiisin. Nakasuporta naman ang Department of Migrant Workers sa lahat ng kababayan na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Dapat po maging handa sila financially, emotionally, physically. Dapat po ang kanilang kalusugan ay tamang-tama or okay po para sa pagtatrabaho abroad. Pinaghahandaan na rin ng DOLE ang isasagawang Mega Job Fair sa May 1 Labor Day at sa June 12 Independence Day para mas lalo pang mapababa ang unemployment rate sa probinsya. Diretso po yung programa ng DOLE at ng peso. Hindi na po siya ganon kataas. Na-manage na po natin considering na dire-diretso po yung pagkandak natin ng job fair. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Insidente ng pamamaril sa Pangasinan mula January hanggang February 2025 bumaba ng 50% kumpara sa parehong panahon noong 2024. Tutukan sa report. Pebrero 24 ngayong taon, nagpagbabarilin ang isang tanod sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Naaresto ng pulisya ang isa sa mga sospek at nasampahan na rin ng kaso. Nananatiling at large ang isa pang sospek ayon sa pulisya. Simula Enero hanggang Pebrero, 6 na ang naitalang insidente ng pamamaril sa Pangasinan base sa tala ng Pangasinan Police Provincial Office. Pero mas mababa raw ito ng 50% sa 12 insidente ng pamamaril na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Pero mas mababa raw ito ng 50% sa 12 insidente ng pamamaril na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa Pangasinan Police, kontrolado pa rin ang sitwasyon mahigit 2 buwan bago ang eleksyon.
Napakatahimik naman natin at peaceful yung probinsya natin. Dahil unang-una, malaking bagay yung mga nilatag nating mga community checkpoint. No? Samantala, simula nang ipatupad ang gun ban, umabot na sa 20 baril ang nakumpiska ng pulisya. 24 na individual naman ang nahuli. Karamihan dito ay nahuli natin through police response o other intervention. Tiniyak ng PNP na lagi silang nakabantay sa seguridad ng mga residente, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ako'y nananawagan na isulong natin ang kapayapaan at kaayusan dito sa ating probinsya. Ang inyong kaligtasan ay ang ating misyon. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Gazini Ganados, Martin Javier, Maxine Medina at Juancho Trevino nagbalik tanaw sa kasaysayan at kultura ng Paniki Tarlac. Tunghayan sa report. Ang Paniki, isang bayan na matatagpuan sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Tarlac. May mayamang kasaysayan at kultura na siyang inalam ng kapuso artist na sina Gazini Ganados, Martin Javier, Maxine Medina at Juancho Trevino. Taong 1712 nang mabuo ang isang maliit na pamayanan sa bahaging timog ng Bayambang, Pangasinan. Unang tinawag na Manggang Marikit ang bayan ng Paniki na noon ay isa lamang sitio sa probinsya ng Pangasinan. Di naglaon ay naging bahagi ito ng lalawigan ng Tarlac. Pero alam niyo ba kung bakit tinawag na Paniki ang bayan na ito? Noong unang panahon, marami raw naninirahang paniki sa lugar na kung tawagin ng mga Ilocano ay Pampaniki. Dito nang galing ang pangalan ng bayan na Paniki. Likas na malikhain ang mga Panikenyo, bunga ng pagsasama-sama ng kultura ng mga lalawigan na nakapaligid dito. Ilocano, Kapampangan, Tagalog at Pangasinan ang mga dialekto dito na sumasalamin sa kanilang mayamang kultura. Bahagi rin ng kultura ng Paniki ang pagdiriwang nila ng kapistahan na nagpapakita ng malalim nilang pananampalataya. Tuwing buwan ng Marso, ipinagdiriwang ang kapistahan ng bayan at bilang pagpupugay sa kanilang patron na si Santa Rosa de Lima. Ilan sa mga inaabangan tuwing kapistahan ang Miss Paniki na mas naging maningning sa pakikasaya ng kapuso artist. 17 kandidata ang nagpasiklaban sa swimsuit, headdress at long gown competition. Kinilig ang candidates at audience nang haranain sila ni kapuso actor Juancho Trevino. Every time na na-invite ako sa mga pageants, I'm just so proud of contestants that they're willing to go through that, syempre for their respective barangays or kung anong region yung mga nire-represent nila. Isa sa mga hurado si Miss Universe Philippines 2016 at sparkle artist Maxine Medina. Actually, sobrang exciting. First time ko ulit narinig yung ingay. Ang saya, ang sarap balikan talaga ng pageant, especially sa mga provinces. Iba-ibang klase. Host naman ng palabas sina Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados at GMA Synergy Sportscaster Martin Javier. Grabe, ang gaganda nilang lahat. Totally full package, whole package. And I'm sure na nahirapan yung mga judges natin for tonight. Kita natin kung gaano ka-passionate at kung gaano ka-dedicated at determinado yung mga kandidata natin. Congratulations po sa lahat ng mga candidates. Inabangan din si sparkle artist Jack Roberto na may baong song numbers para sa crowd. Mula sa 17 kandidata, kinurunahan bilang Miss Paniki 2025 si Gia de la Cruz na pambato ng Barangay Apulid 2. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.